Kay Ginebra at saka Northport. Isa lang masasabi ko rito, sana itong lineup ng Northport hindi mawala ng kahit na isang pyesa. Huwag sanang mapitasan itong Northport via trade. Hindi na sana makuha. Maganda. For the first time nakikita natin ang number 1 o ang leading sa standings parang independent team. No, Northport. No? Ang ganda ng laban niya, Ginebra tsaka Northport, no? Maganda yung ginawa ng Northport, talagang dumipensa sila. Yun yung sinasabi na pag nakakuha ka ng import na fit sa iyo, sa team nyo, to, kagaya nito ni Jack, ni Kadim Jack, talagang malayo ang mararating nyo. Kasi, kita nyo, hindi masyadong napapagod si Jack sa defense, no? Kasi si Joshua Monson, si Franyu, yan yung mga dumedepensa, kaya nga medyo masama ang laro ni Franyu dahil dinedepensa niya itong si Scottie Thompson. At itong si Evan Nelly, parang off-night ata to si Evan Nelly, na pagpasok nito, alam naman natin ang hinihingi talaga rito, umiscore. Yeah. So, maganda yung ginawa talaga ng Northport. Although bumalik yung Ginebra, no? Naibaba ng Ginebra yung lamang, pero yung free throws, maraming isinalang free throw ang Ginebra na posibleng nagpalamang sa kanila ng mas maaga or nagpanalo sa kanila. Free throws. Maraming isinala. Yung dapat overtime na nagminti si Brownlee ng isa. Di ba? Kasi may sakit itong si Brownlee. Okay? May sakit itong si Brownlee, kagagaling lang. Pero kita nyo naman yung nilalaro ng mama. Usual minutes o usual minuto. Kaya talagang magmimintis ka talaga sa pagod. Well, ganun talaga, di ba? Pag magaling ka, parang ini-expect ng coach, yung vlog natin kanina, yung golem effect, di ba? Talagang pag magaling ka, ini-expect sa'yo na ang performance mo, kahit na medyo kasi dapat ang player, pag kagagali lang sa lagnat or under the weather, hindi dapat binibiglayan. Pero it shows kung gaano kalakas ang resistensya at katawan nito ni Brownlee, nakakaya niya yun. Yun. Kaya lang naman natalo yung Ginebra dahil matindi rin ang depensa ng Northport. Marami silang nakukuhang. Kasi makikita ko sa TV, maraming tapik, maraming deflection, maraming turnover na nakuha yung Northport. Na kagaya si Joshua Monson, di ba? Pag nakasteal yung layup agad ni Joshua Monson yun. Or transition 3. At yung mga 3-point shot nila, kasama nitong si Arvin Tolentino, parang wala atang kayang gawin kundi ipasok yung bola sa ipasok yung bola sa net. Ang linis diba? Tsaka yung Kadim Jack, ang ganda na ng depensa ng Ginebra, nakakashoot pa. So, aminin natin na si Kadim Jack yung factor doon dahil kay Japet, strength advantage, kay Troy, strength advantage. Mas malakas yun. Mas malakas kay Japet yun at saka kay Troy. Kahit na anong gawin mo, hindi talaga nila kakayanin si Kadim Jack individually. The same thing na hindi kaya ni Will Navarro, si Brownlee. Di ba? Kasi yung Ginebra laging pinapairal yung system, pero paano mo papaano yung system mo kung umaano ka, di ba? Sa huli lang nakabawi yung Ginebra. Kumbaga naunahan ng Northport. Hindi mo rin maano yung Northport kasi ang lalaki, athletic, long, sila Tolentino, sila Navarro, athletic yan. Kaya nilang sumabay dun sa mabibilis na gwardiya ng Ginebra. Si Thompson tsaka si Amnesi nasasabayan. Di ba? Mismatch na yun. Di ba?
buti na lang may Stephen Holt sila ngayon na pwede sa guideline, na may height. So, yun lang. Kaya gumaganda yung laro ng maganda yung laban. Sana, ito yung mga games na dapat ka-appreciate ng fans kesa mambash. Kesa dun sa palabasin yung mga bagay na hindi naman nila totally kabisado na unverified sources. Di ba? Pasalamat na lang kayo, hindi kayo nadedemanda. So, yun lang po.